Kaugnay ng balitang yan, makakausap po natin si Professor Jean Frasco. Magandang gabi po, Professor Frasco. Sorry, Franco. Apologies, ma'am. Professor Franco. Okay lang. Alright. Sure, magandang hapon. Narinig po natin ng iba't ibang opinyon kung valid ba ang June 3 session sa Senado. Sino po ba ang dapat sundin, Professor? Well, of course, legal question yan. Pero para sa isang layperson at nag-aaral ng politika, ang isang institusyon ay nabubuhay hindi lamang dun sa formal rules, kundi dun sa informal rules. At kita naman natin na yung 12 na quorum matagal nang na-observe, no, in practice ng mga ng Senado in recent times, no, in modern times, not just noong 1949. So kung tutusin, kung susundin mo yung sinasabing Avellino versus Cuenco, both yung formal at informal rules or practices ng Senado ay sumasang-ayon na ang June 3 session was in fact legal as well as legitimate in practice. Okay, ngayon po kasi, Professor Franco, may dumulog na sa Korte Suprema. Pero sa panahon po na hindi pa kumilos ang Korte Suprema tungkol dito, sapat na po ba yung kinikilala ng palasyo, ng Kamara at iba pang mga legal luminaries, yung liderato ni Senator Sherwin Gatchalian para masabing legitimate ito? At tama, habang dumadami ang mga grupo na kumakampi o kumikiling dun sa faction ni Senator Gatchalian, syempre nadadagdagan yung tinatawag na legitimacy. Ibig sabihin, nagiging katanggap-tanggap, no, yung June 3 session, no? Pero sa akin palagay, sana hindi na umabot sa ganon, no? Sana, I don't know kung kailan mangyayari ito, kung may special session man, sana yung pang-13 senador ay lumantad na. Kasi ang nangyayari para silang kindergarten na nagpapalitan ng mga bangayan sa sa Facebook, sa social media, na para bang kinailangang may adult person in the room para mag-mediate. So sana sana by themselves maayos na to sa lalong madaling panahon. Pero Prof, paano kung sa pagkakataon na i-boycott naman nung 11 yung session, kung magkaroon ng special session? Dahil nga po, paninindigan nila na it's their call supposedly. Sila dapat ang humingi ng special session at hindi yung grupo ni Senator Gatchalian. Well, kung i-boycott nila, di parang hindi totoo yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kagabi sa Facebook Live niya na pag-usapan natin ito, Win, di ba? Sinabi niya. Kung sincero siya doon, di dapat dumalo siya at ang mga kanyang mga kasama sa sa kung saan mang venue na I don't know kung may special session, dapat dumalo sila, no? Dahil alam mo, patunayan nila na mareresolba ito by themselves, na hindi nila kailangan ng iba pang intervention. Opo. At siguro mas magiging madali yung sitwasyon kung finally medyo lalaki po yung mayorya para po mas maging legitimate at mas madaling tingnan yung sitwasyon nila sa Senado, as you mentioned. Yes, exactly. Okay. Tama. Now, as far as I understood po what you said, you subscribe to the functional approach ng Avellino versus Cuenco. Bakit po ang isang SC ruling based on the 1935 Constitution ay applicable pa rin to the 1987 Constitution? Legal question yan, pero sa nabasa ko ng mga legal opinion, kasi hindi naman daw nagbabago ang opinion ng Supreme Court kahit na nagbabago pa ang liderato ng bansa. Okay. Unless baguhin ulit yon ng subsequent Supreme Court ruling. Kagaya po nito, kung halimbawa maglabas ang desisyon ng Supreme Court about this, that's a time na pwedeng sabihin na hindi na nga siya applicable or applicable pa rin siya. Anyway, Prof, yes, ipagpalagay na nga po natin na valid yung Avellino versus Cuenco sa current status ng Senado. Alam naman po natin na may iba pang mga senador sa Cayetano Block ang may mga hinaharap na reklamo o kaso. Ibig sabihin po ba nito na in case na pwedeng lumiit pa, posible pang lumiit yung quorum in the event
na mag-prosper yung mga kaso at makulong yung iba sa kanila? Well, oo, pero ang kailangan lang naman 'di ba, majority o kung iaano mo, kung gagawin mong kung susundin mo yung Avellino versus Cuenco, di 12, 'di ba? So, you mean yung Cayetano Black kung mabawasan pa, no? Yes, Oo. yes, yes. Kasi well, kasi baka mag-insist sila na sila pa rin ang upo tapos ibo-boycott na naman sila ng kabila. Opo. Alam mo, ako ang ano ko hindi na dapat mangyari pa 'yon. Eh. Ano na isettle na nila ito sa lalong madaling panahon dahil hindi nagiging maganda yung imahe ng Senado at saka ng buong bansa, no? Nagdudulot ito ng uncertainty at ayan na nga, may mga naririnig na tayong mga destabilization plots, di ba? Kasi ito yung klase ng environment, political environment na nagfo-foster ng ganitong pag-iisip, no, at mga plano sa mga ibang sektor ng lipunan. At may mga binabanggit nga po rin na professor na ito rin yung isa sa mga dahilan kung ba't hindi natin nakuha yung seat dun sa UN Security Council. Mahirap namang, I think that's too much of a stretch kasi Okay. ang tagal ng kinampanya ng bansa yun, ano? So, hindi ko alam, hindi ko sasabihin yun lang ang dahilan, no? I'm sure merong mga dahilan at hindi, ang hirap sabihin ito lang ang dahilan. Kumbaga, kasi napaka-recent nito. Eh. Okay. Pakipaliwanag lang po sa amin lahat, ano po, Professor, bakit nga po ba hindi ma-elect pa as Senate President itong si Senator Win Gatchalian? If you can explain it to us, please. Dahil ang kailangan majority. Nakalagay pa rin sa rules na majority of its members. So, kailangan pa rin ng 13. Okay. So, ibig sabihin po, ang pinag-uusapan lang sa ngayon is yung quorum and not the Quorum, majority. tama. Okay. Ano po pala ang masasabi ninyo sa pagtawid nitong si Senator Cheese Escudero sa Gatchalian Block? And he says he's just performing his constitutional duty since violation yung hindi pagkakaroon ng 3 consecutive sessions ng Senado nang walang malinaw na dahilan. Sa tingin niyo po ba ay ano yung dahilan dito sa kanyang pagtalon? Is it Oo. really about his constitutional duty? Well, of course, in fairness to Senator Cheese Escudero, alam kong hindi naging madali siguro yung decision niya, no? Pero kung susundin natin yung sinabi niya dun sa press statement niya, of course may katwiran, valid yun. Pero sa isang banda rin, dahil nga sa may kinakaharap siyang kaso at nabugbog siya, no? Ng mga tao, kumbaga in terms of yung negative comments sa kanya dahil dun sa pagkakasangkot niya dun sa flood control scandal. Ang Yes. tingin ko, ito rin yung nakikitang opening ng mga handlers niya, no, para buksan ulit yung opportunity para sa kanya na unti-unti niyang ibangon yung yung anumang imaheng nawala sa kanya last year. Pero hindi po ito political bargaining in a sense because may kaso nga siyang hinaharap and potentially, syempre may mga ugong-ugong na baka ma-drop na yung kaso against him because nag-jump ship na siya. Oo. Tingin ko hindi, kumbaga valid naman na itanong yan ng kahit na sinong Pilipino, no? Pero wala kasi tayo doon mismo. Wala tayong ebidensya, wala akong private knowledge kung may backroom talks man, no? Pero valid na isipin 'yon ng kahit na sino mang Pilipino, given na yung ating justice system, alam naman natin laging kapag may kaya at may kapangyarihan, laging talo talaga ang ordinaryong tao. Pero alam niyo kumbaga, kung meron man, wala sa nasa civil society groups, nasa media, na paalalahanan ng mga tao, no? Huwag kalimutan, bagamat, kumbaga, i-compartmentalize natin ang mga issue na hindi porke dun sa kakampi nating grupo sa Senado, pumunta si Senator Cheese Escudero, ang ibig sabihin nito ay hindi na natin, kakalimutan na natin kung ano man yung kinasangkutan niya
problema, kinasangkutan niyang problema relative to the flood control scandal. Dapat patuloy pa rin natin hangga't hindi natin nakukuha yung sagot dito, patuloy pa rin natin i-remind ang publiko at saka ang civil society, patuloy pa rin uusigin ang justice system ng bansa na ipagpatuloy kung ano man ang mga kasong mayroon. Alright, sama-sama po tayong magbabantay. Maraming salamat po sa inyong oras, Political Analyst Professor Jean Franco.